Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa Quadcom. May konting drama ang dalawang kongresista na sikat ngayon. Ito, post ng Philippine Star. By the way, salamat Chris Torres, aking kaibigan. Nagpadala sa akin itong post ng Philippine Star. Temporarily nag-resign o nagbitiw sapagkat chairman itong si Abante at Fernandez sa ginagawang Quadcom hearing. Ito, Representative Dan Fernandez announces that he and Representative Bienvenido Abante Jr. will temporarily vacate their chairmanship following the accusations of former Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo that they pressured him to confirm the drug war reward system before the House Quadcom. Nabahag ang buntot? Kung hindi totoo yung allegation ni Colonel Grijaldo, bakit sila mag-vacate sa kanilang chairmanship? Di ba? Ito ang statement ni Congressman Fernandez. We will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in a transparent and impartial and honest investigation on this matter. Because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom will be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation. Wala na. Huli na ito. Bakit? Wala na yung interview ni Karen Davila kay Congressman Abante. Ano na yun? Pag-amin na yun. Na it's raw. Talagang bilib na bilib ako kay Karen Davila yung interview niyang ito. Sabi niya, you're wrong. What is your business of talking to a resource person in private? Talagang sinabon niya si Congressman Abante. Very defensive naman si Abante na inamin niya na kinausap. Ano pa? Bakit mo kakausapin? Tapos, sinasabi pang integrity. Kung hindi totoo yung sinabi ni Colonel Grijaldo, edi kasuhan nyo. Ano bang pwedeng ikaso? Libel. I don't know kung ano. Kung nagsisinungaling si Colonel Grijaldo, dapat kasuhan nila. Bakit? Ito, mag-vacate pa sila temporarily ang kanilang chairmanship. May natitira pa bang integrity ng Quadcom dahil dito? Yung unang umamin sa kanila na may reward system, Colonel Garma and itong si Leonardo, bakit hindi nagpakita doon sa Senate inquiry? Kung talagang matibay, kung talagang totoo, kung wala silang itinatago sa mga pasabog ni Garma at Leonardo, bakit hindi sila nag-attend? Yun ang mga tanong. Dalawa pa, yung si Kerwin Espinosa, isa pa, yung Jimmy Guban. Ito yung mga may pasabog sa Quadcom. Nakakapagtaka, bakit hindi nag-attend sa Senate hearing? So, ngayon, ang Senate Subcommittee sa committee yan? Blue Ribbon Subcommittee, napilitan na nag-issue ng subpoena. Tingnan natin kung anong mangyari. Mag-a-attend na ba yung mga testigo ng Quadcom na kunuhay may pasabog kontra kay Pangulong Duterte. So,
I don't know kung anong mangyari. Hindi ko pa na-monitor anong ano. Kasi nawalan na ako ng ano. Nawalan na ako ng gana na manood sa Quadcom. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ah, tinawag ba si Colonel Grijaldo doon? I believe tinawag eh. So, paano? Gigisahin nila? But I believe kahit anong gawin nila kay Colonel Grijaldo, he will stand to his principle. He is a man of integrity para sa akin. Alagang, yung mga classmates niya, pinapatutuhanan ni Mr. J. Sonsa dahil kababayan pala niya sa, I think, Cotabato ba? Kababayan niya at kilalang kilala yung pagiging honest na tao itong si Colonel Grijaldo. Kaya, ayun, nagkamali sila ng nilapitan. Akala nila lahat na lang ng kapulisan kaya nilang i-pressure. Wala. Yan ang malaking kamali ng Quadcom, Colonel Grijaldo. Okay, isa pa, si PRRD. Inimbita ulit nila. Anong sabi ni PRRD? Ayaw niyang mag-attend. Bakit? Wala na siyang ito. Headlines din ng Philippine Star. Ex-President Duterte to escape House drug war proof again. Doubts integrity. Wala na akong tiwala sa integrity ng Quadcom. Oh, ano yun? Di ba nakakaya? Former president, for the first time daw na nangyari ito, that a former president attended a Senate hearing. At hindi lang basta-basta nag-attend. Ano pa, with gusto, with lahat na ng, ayaw niyang patigil eh. Pinapauwi na siya, ayaw pa niyang uwi. Ibig sabihin, ganahan. So, ito, malaking binabatikos nila si Senator Pimentel. Bakit daw ganun na pinigyan ng special treatment si Duterte? Anong special treatment? Naging patas lang si Senator Pimentel. Yan ang may integrity na hearing. Yung Senate hearing chaired by Senator Pimentel. Dito sa Quadcom. So, sumulat si PRRD through his lawyer. Ano ba ito? Okay, ito ang panam. With all due respect, sabi ng abogado ni Tatay Digong, with all due respect, my client is already doubtful as to the Honorable House Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct the legislative inquiry in aid of legislation. Yan, si Attorney Delgra. So, doon sa sulat, pinaliwanag ni Attorney Delgra that the inquiry is a mere political ploy where House lawmakers have the intention to indict the President for crimes related to extrajudicial killings which asserted he did not commit. So, instead na in aid of legislation, ang nangyayari sa Quadcom is in aid of prosecution. Okay? So, yun po ang mga kaganapan. At maalala ko tuloy si Congressman Barbers. Siya yung chairman sa Committee on Dangerous Drugs. Panahon ng PRRD, siya na rin ang chairman ng Dangerous Drugs Committee na yan. Grabe ang papuri niya sa Duterte administration. Sabi niya, pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng Pangulo na may malasakit sa kapakanan ng ating bansa at nagsimula ng war on drugs na ito. Sana ipagpapatuloy itong war on drugs na ito ng susunod na administrasyon. O ano ngayon? Pinagpatuloy? Wala na. Ginigipit. So, ano talaga itong mga politiko? No permanent friends, no permanent enemies. Kung saan sila pabor, yung kanilang political career, doon sila. Kahit anong sabihin ni Congressman Barbers na
We are just investigating the truth. Anong truth na lumalabas is gusto lang nilang i-indict, gusto lang nilang gipitin si PRRD para magamit ito sa ICC. So again, Congressman Abante and Congressman Fernandez, salamat sa pagbakit nyo sa inyong chairmanship. Sana tuloy-tuloy na yan. Huwag lang temporarily kasi wala na. Yung integrity ng Quadcom is namantsahan na.